Isang bundok na sa unang tingin ay payapa. Nababalot ng lunti ang kagubatan, tahanan ng mga alamat, pinagkukunan ng mainit na bukal, at isang tanawin na tila walang bahid ng panganib. Pero paano kung sa ilalim ng katahimikang yun ay may natutulog na puwersang kayang gumising anumang oras? Sa pagitan ng Laguna at Batangas, may isang bundok na matagal nang minamasdan. Hindi dahil ito'y maingay, kundi dahil sa katahimikan nito. Ito ang Mount Makiling, isang potensyal na aktibong bulkan, at isang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng libu-libong tao. May tsansa ba itong magising? At kung mangyari yun, handa ba tayo? Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Ang Mount Makiling ay isang stratovolcano na uri ng bulkan na nabubuo sa paulit-ulit na pagsabog sa loob ng libu-libong taon. May taas itong humigit kumulang 1,090 meters. Hindi ito kasing taas ng Mayon o Taal. Hindi rin ito kasing tanyag. Ngunit huwag magpalinlang sa katahimikan nito. Ang isang stratovolcano ay kadalasang may malapot na magma. Ibig sabihin, kapag ito'y pumutok, maaaring mas mapanganib ang pagsabog dahil sa pressure na naiipon sa ilalim. Sa kasalukuyan, tila isa lamang itong bundok na may mayamang kagubatan. Isang natural na laboratory ng biodiversity, isang simbolo ng alamat ni Maria Makiling. Pero sa ilalim ng lupa, may kasaysayang hindi agad nakikita ng mata. Hindi tulad ng Mayon Volcano na may hugis perfect cone, ang Mount Makiling ay tila hindi maipaliwanag ang hugis. Ang crater nito ay matagal nang na-erode o gumuho. Libu-libong taon ng ulan, lindol, at pagguho ng lupa ang nagbago sa orihinal nitong anyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga bakas ng sinaunang crater ay matatagpuan sa itaas at gitnang bahagi ng bundok. Ibig sabihin, may palatandaan ito ng dating pagsabog. At ang mga bakas na iyon, ang tahimik na paalala na hindi ito basta ordinaryong bundok. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang Mount Makiling ay classified bilang potensyal na aktibo at hindi ito patay. Ang ibig sabihin ng potensyal na aktibo ay wala mang naitalang pagsabog sa modernong kasaysayan. May mga ebidensya ng geothermal activity na nagpapakitang may init pa sa ilalim. Dito sa mundo ng heolohiya, ang salitang tahimik
ay hindi palaging nangangahulugan na ligtas. Kung bibisita ka sa Los Baños, mapapansin mo ang mga mainit na bukal. Ang mga hot springs sa paanan ng bundok ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng geothermal heat mula sa ilalim. May mga fumaroles, singaw ng gas, na nagmumula sa lupa. May geothermal system na patuloy na umiikot sa kailaliman. At tandaan, kung may init, may pinanggagalingan yon. Ang magma sa ilalim ng lupa ay maaaring hindi pa umaangat. Ngunit, hindi ito ganap na nawawala. Walang eksaktong petsa. Walang nakasulat sa mga talaan. Batay sa geological evidence, tinatayang libu-libong taon na ang nakalipas ng huling pagsabog nito bago pa man dumating ang mga Kastila. Bago pa maitatag ang mga lungsod sa paligid. Isang bulkan na natutulog sa loob ng napakahabang panahon. At sa kasaysayan ng mundo, may mga bulkan na tahimik ng 10,000 taon bago ito muling magising. At malaki ang tsansang ang bundok ng Makiling ay maaari o may potensyal na magising. Ngunit sa kasalukuyan, mababa ang posibilidad base sa pagmomonitor dito. Ngunit ang paggising ng bulkan ay maaaring matrigger ng malalakas na lindol, paggalaw ng tectonic plates, pagtaas ng pressure sa geothermal system, at biglaang pagbabago sa gas emissions. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. At sa rehiyong ito, ang lupa ay hindi kailanman tunay na tahimik. Ang tunay na panganib ay hindi lamang ang pagsabog, kundi ang lokasyon nito. Malapit ito sa Los Baños, Calamba, Batangas at hindi kalayuan sa Metro Manila. Isang phreatic eruption lamang o steam-driven explosion ay maaaring magdulot ng ashfall. Ang mga abo ay maaaring magdulot ng problema sa paghinga, pagbagsak ng bubong, pagkaantala ng transportasyon, at kontaminasyon ng tubig. At dahil sa dami ng populasyon sa paligid, kahit maliit na pagsabog ay maaaring magdulot ng malawakang epekto. Isipin natin ang isang senaryo. Isang madaling araw, may bahagyang pagyanig. Sumunod ang makapal na singaw mula sa tuktok, at pagkatapos isang napakalakas na pagsabog. Ang ashfall ay babalutin ng mga lungsod ng Laguna at Batangas. At posibleng umabot sa Metro Manila depende sa direksyon ng hangin. Libu-libong residente ang kailangang lumikas. Maaapektuhan ang agrikultura, tubig, kuryente, paaralan, at mga ospital. Ang lahat, kapag umulan, ay maaaring dumaloy pababa at sumira sa mga komunidad. At higit sa lahat, maaaring magkagulo dahil sa panic. Dahil sa panahon ng social media, ang takot ay mas mabilis kakalat kaysa sa abo. Ang Mount Makiling ay isang paalala na hindi lahat ng tahimik ay ligtas at hindi lahat ng hindi sumasabog ay patay. Ang patuloy na pagmamonitor ng FIVOX ang nagsisilbi nating unang depensa. Ngunit higit sa lahat, ang kaalaman, ang tunay na proteksyon. Hindi ito kwento ng pananakot. Sa halip, ito ay kwento ng paghahanda. Dahil sa bansang nakatayo sa Pacific Ring of Fire, ang tanong ay hindi kung kailan puputok ang isang bulkan, kundi kung handa ba tayo kapag ito ay nagising.
Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.